Yan yung mga dinaan natin kanina ng super fun. Yan. Good morning! It's our day 4 here in Sapa. Tapos kagigising lang namin para mag-breakfast sana. Pero naisip namin pumunta dito sa 6th floor ng Fongnam Hotel. So, mapakita ko sa inyo yung view ng 6th floor. So, yan yung dulo ng Sun Plaza. Pero doon pa sa taas yung sasakyan kapag mag-funicular train. So, dulo niya lang yung kita. Baka may don't pick flowers dyan. Thank you! Meron tayong flowers. Meron doong magandang pagkwentuhan yung bilog doon. Upuan yun. Tapos meron ding jacuzzi. Sa ngayon walang tubig yan. Pero nilagyan naman siguro nila kapag may gagamit. Ngayon kasi lang yung may tubig, isa lang. Tapos meron pa dyan. So bali 3. Tapos meron pang swing. Ang sarap sana dito. Mag-jacuzzi with this view. Kita dito yung yun yung Fansipan Mountain. Natatakpan nga lang ng clouds. Yung peak niya. So, yun lang. Bababa na kami at mag-breakfast. Hello. So, ito na yung breakfast natin. So, almost same lang yung options. Merong ilan na bago. Yung mga bago is yung pork bologna soup. Chicken yung soup nila ngayon. Tapos yung vegetable, pinapalitan naman nila let's either coleslaw or mga steamed veggies, mga ganun. Tapos yung pho nila ngayon, chicken ulit yung meat. Let's try. So, araw-araw tayo nag-pho. Hindi ko napapakita yung choices dun sa buffet nila. Pa-check na lang yung vlog ko nung day 1. Andun yun. Hindi naman, nagpapalit na naman sila ng 1 or 2 ulam or fried rice. Sarap talaga ng pho nila. Na tayo sa Sapa Station. Lumagpas na kami dun sa bilihan ng ticket since nakapag-book tayo sa Klook. Hindi naman sobrang haba ng pila dun sa bilihan ng ticket pero mas convenient pa rin na bumili na sa Klook. Kapag kasi hindi bumili ng ticket online, pipila pa doon sa unahan. Kapag bumili online, isang pila na lang. Dito na lang sa may papasok. Pakita lang yung voucher code doon. Andito na tayo, scan lang yung QR code. Ciao. Hello. Thank you. Tapos, diretso na tayo dito. Dito naman mag-aantay ng train. So far, medyo marami nang nag-aantay. Pero mabilis lang naman to. Every 15 minutes ata or 5 minutes. Ayan na. Meron ng train. And flag ng Philippines. Tudahan lang, pero mabilis lang naman to. Saan ba yung harap? Hindi, okay na to. So, nakaupo naman. Pero hindi ko alam kung saan yung magandang view later. Andito na tayo. 5 minutes dito. 15 minutes sa cable car, 5 minutes sa tram. Wow, yan yung garden sa labas. Ang ganda. Picture tayo dyan mamaya. Diretso muna tayo sa cable car. Kasi baka uulan. Ang healthy ng mga bulaklak. Yan yung mga bulaklak na hindi mahirap alagaan. Maraming ganyan sa bahay dati. Kapag masyado ng matagal, papangit na. Kailangan ng palitan. Ang ganda ng mga hydrangea nila doon. This one's fake. Wow! Ang ganda ng flower doon. Ala, sana hindi mulan. Sana may time pa tayo mamaya para mag-picture dito.
Kaya sobrang ganda. Ito mga plantito at plantito yan. This one's perfect. Pagbalik. Ngayon na, isa lang. Picture daw muna kami habang wala pang tao. Wow! Fancy pan! Naglalakad tayo papuntang cable car. So maraming lakaran din pala to. Succulent ah. Sisipagin tayo maglakad kapag ganito yung view. May mga horse nga din pala. Tapos may bayad 100 BNB paakyat. Ihahatid kayo dun sa may sakayan ng cable car. Ay, may elepante rin pala. Yan kaya rentahan natin. Ay, mamot ba yan? Mamot daw pala yung elepante. Tapos meron din yung horse din ni si Ho Chi Minh. Ma-kick out pa ako dito sa mga pinagsasabi ko. Kabayo ni na po yung park yun. Ay, may foggy. So foggy. It's so foggy. Wow! Napagod na ako kakatakbo sa video namin. Pang reels. So yun, naligaw kami. Picture kasi kami ng picture tapos akyat ng akyat, hindi kami nagbabasa. Sa baba pala. Yan pala yun sa may malakas na music na may parang old village ang sakayan ng cable car. From akyat doon, diretso lang dito sa may parang village. Ginawa lang for tourism. Vietnam after the Hmong people. Wow! It is believed that they migrated from Yangon, China, and chose the hilly areas nestled amidst the mountains to establish their villages. So parang mga ganito rin yung makikita sa Cat Cat Village na hindi namin napuntahan The Red kahapon. Sao people. Yan yung mga traditional club nila. Hay còn gọi là lễ hội xuống đồng, thường được tổ chức rộn ràng, đông đúc và vui tươi và để cho sự sinh sôi nảy nở. Sensyal. Những nét văn hóa đậm Alam mo yun yung katuwa kasi mula doon, pagpasok mo doon dito sa representation ng village nila, maraming yung mga locals na yun, para lang ipakita yung traditional na style nila noon dito. So may mga gumagawa ng itak, weave ng damit, gumagawa ng sombrero, incense. Para lang tayong dinala sa nung 1990s nila. Oo. Ganito lang din yan, pero yun is may waterfalls. So I think okay lang na hindi na tayo pumunta sa sa Cat Cat Village. Halos ganito na rin ito. Also made out of clay. Wow! Walang daming succulent! Ala, parang kahit pala dito. Kahit magalat ng isang araw. May makikita kahit isang araw kung maggala dito. Butin lang 7 days kami dito. Parang hindi ulit namin kakayanin na idagdag yung glass bridge ngayon. Kasi ang dami kong gustong pag-picturean dito. Ito yung view sa may cable car station. Wow! Ang ganda! Succulent Paradise. Maraming spot na pwedeng pag-picturean pero mamaya na baka kasi umulan. Tara muna sa cable car. Akyat na muna tayo. Kung pupunta pala dito, dapat one. Kaya nga eh. Wala, meron pa doon. Sobrang dami pwedeng pag-picturean dito. Later. Gusto ko magano na night. Mamaya na. Yung inalilala ko kasi yung baka umulan dun sa taas. Cable car? Sige. Habang may makikita pang view. Ito na. Tapos baba lang tayo. Escalator. Oh. Nasa 3rd floor tayo. Provincing is restroom. Cable car is baba. Tapos pag ganon, andyan din yung room. Pakita lang ulit natin yung voucher para sa cable car. Sakay ng cable car. So, in-scan lang ulit yung voucher natin doon. Tapos, tip, kailangan pala kung as a group, yung pagkakasunod-sunod, yung first na nag-book, yun yung nauna. Ano ba? But nauna si Jeff kasi siya yung second person na nag-book. Yung first seat, sabi daw. Kaya ako dapat yung una kasi ako yung nauna doon sa voucher.
entrance, dapat ako muna. Noong nakapasok na ako, sa nakapasok si Jen. So, nakasakay na tayo. Pinauna tayo ng mga Japanese na kasunod natin sa pila. Japanese yun? Japanese, hindi pala, makasunod ng Chinese sa pila. Kasi gusto yata nilang solohin yung isang cable car. Kasi medyo marami silang nakatour. Pinauna nila tayo, tapos ang ganda kasi hindi pa siya ng puno. Yan. I think kasha yung 15 na person dito. Ayan o, ang daming vacant seat. Kakababa lang natin sa cable car. Mogang lamig. Ano? As in, sobrang lamig. Tapos ang moist ng hangin. Wait lang. We have to wear our... Pwede pa hawak. Kailangan ko suotin yung ano. Asa pa yung... Oh, as in. Ang lamig. Nandito yung restaurant. Pero diretso na tayo dun sa Fancy Pan Summit. Sasakay ulit tayo ng isa pang monorail. Tara, lamig. Snowbot na palang aking mic na naman. Ang second floor. Ano tayong second floor? Ayan, so aakyat pa ulit. Mukha lang wala tayong makikita. Ang lamig. Ang nipis ng hangin. Walang makikita. So, yun yung view sa taas. Pero mag-ano pa naman tayo, mag-monorail pa naman tayo. Sige, tara pa rin sa taas. Ayan, para tayo nag-Mount Apo na hindi pinalad sa magandang view. Oh my gosh, yung kamay ko nilalamig. Dito na kami sa malapit sa Fancy Pan Peak. Thank you! Thank you. Thank you. So, bumili kami ng ginger tea dito. Dalawang hot ginger tea with honey. Tapos, ito yung pastry nila. Merong bun croissant, tapos Danish, tapos hindi ko alam yung isa. But nagbigay ako ng 200. Meron akong 30 dong na sukli. Kasi yung drinks natin is 50. Yung tea, that's around 110. Tapos yung ito is 70, around 150 pesos. Ano naman pala siya? Plain lang. So, medyo mahal nga siya. Pero kung naisipin mo namang nasa taas ka na ng bundok, tapos ganito yung presyo, ang sulit niya na. Inaantay namin mag-clear up kahit konti lang kita, basta at least may kita. Kasi kanina as in zero. Kahit ganito gusto kong mag-video at sa lamig at madilim din naman, hindi na ako nakapag-video. Gusto kong uminom na pero sobrang init eh. Ay, ang sarap. Sobrang init. Pero masarap yung tea. Tapos itong honey. Pero nung pagkat kami dito, hindi nakalagay na sign na no smoking. Kaya naisip ko, di ba allowed sa nilang public places yung smoking? Yan pala yung ina-announce nila is to avoid fire. May possibility nga naman na after mag-yosi, pipitiin na lang kahit kung saan yung upos at mag-cause pa ng fire. Dito na tayo sa Penicular Station, yung monorail pataas na sa mismong peak. Sobrang lamig. Parang kailangan ka ng warmer. Pero buti na lang may ginger tea kami. So far, mainit pa naman. Pero pala, may signal dito sa tok-tok ng Fancy Pan. Dito na tayo, so i-scan ulit yung ating QR code. Thank you!
Tada! Walang kita. Zero visibility. Challenge dito na tatap mo lang yung ano para sa certificate, meron daw blessing of luck. Yan yung tatap. Tatap mo yung cellphone, on mo lang yung NFC. So yun lang, enable nyo lang yung NFC. Tapos itap nyo na dun yung phone nyo. Mag-open nyo ng Google Chrome or whatever browser you are using. Tapos mag-sign in ka lang para makita mo yung ano, mga nako-complete mo na check-in points at mga missions. So yun lang, baba na tayo kasi nilalamig na talaga kami. Konti mo lang yung nakuha namin pictures pero okay na yun. Kasi nalalamig na kami at wala rin kita ng view. Baba na kami, at least na-conquer na namin tong fancy experience naman na yung ano, pagsakay ng mga funicular at or monorail. Puno yung mga kakasurvive sa winter windy. So hopefully dinig pa rin ako kasi medyo maingay, tapos lowbat na pala yung ating mic. Ang sign papunta sa mga CR is WC, short for water closet. So kapag nasa CR kayo, huwag kayo maghanap ng CR, maghanap kayo ng WC ko Vesing or Nya Vesing. So bababa na kami ngayon, nakaraming video naman na kami, pero sa pic wala masyado since wala naman na masyadong kita dun. Hopefully, kung babalik man kami dito, maybe next year, sana maganda na yung ano, maganda na yung weather. Well, actually, maganda naman yung weather sa baba. Pero pag kita na siya nung nasa baba pa lang kami sa may Sapa Town, kita na dito sa taas, may line ng clouds. So, pagdating na namin dito, ang cloud, ang foggy. Pero sa baba, maaraw to. Baba na kami. Yan yung nasabi ko. Huwag kayong maghanap ng CR, it's WC, water closet, not comfort room. Filipino English ang comfort room. Nakababa na tayo sa cable car. So ito, mall to paglabas ng cable car. Tapos pag-exit, restaurant. Exit na tayo. Ay, dikita. Parang convenient pag may buong truck.
Hello! So, andito na tayo sa Grab, papuntang Rongmei Glass Bridge. After Fancy Pan Legend, nag-book na ako ng Grab habang palabas na dun sa Sapa Station. Tapos, dadalhin niya kami sa Rongmei Glass Bridge. Aantayin niya na rin kami para siya yung sasakyan namin pabalik kasi malayo yun, around 30 minutes away from Sapa Town. So, mahirap mag-book ng Grab. So, magpapatay na lang kami. Yung ticket pala namin is Uyghur through Klook. Kinompare ko actually yung price. Tapos, mas mura ng kaunti sa Klook. Kaya book na ako sa Klook. Kasi syempre, may discount pa kapag Klook. Tapos, ngayon, time check is, 5 minutes to 4. So, alas 6 nagka-close yun. So, dapat matapos tayo around 5:30 para makabalis. Actually, ang plan ko is ngayon is dadaan sa Lonely Tree saka Silver Waterfalls. Kaso natagalan kami sa Fancy Pan, di na kaya. So later, diretso na lang kami. Saka hindi ko na paalam sa driver na gusto namin dumaan sa Lonely Tree. So kahit wag na. Sa din kasi, sa Glass Bridge, mag-ibinok din kami na yung, ang tawag doon, yung sa bridge na dadaan ka sa talaga, yung parang plank na bridge, hanging bridge. In-avail ko din yun, yung activity na yun. So around 10 minutes siguro yun na activity. Tapos iba pa yung picture-picture lang. So yun. Ano pala? Pansin pala namin dito sa mga Grab rider dito. Mahirap din silang mag-English, diba? Pero nag-try talaga silang makipag-communicate pa rin kahit mahirap sa English na. Like nag-Google Translate. Parang nag-initiate pa rin silang magtanong for conversation kahit nahirap sila. Tapos ayun, sagot-sagot na lang using Google Translate. Kaya naman nila basic English pero kapag makahabang conversation na talaga, hirap. Ito pala yung view, papuntang Glass Bridge. So, nasa na tayo, Mountain Province. Pumapalo din talaga yung tourism ng Vietnam eh. Kasi aside from affordable, tinatry nila maging convenient lahat sa tourist. Tapos they're nice. Yung hindi sila snob, kahit hirap sila sa communication, nagtitry pa rin sila. Pati sa mga maadatan mo lang na staff, nag-try silang i-assist ka at bumabati naman. Yun yung waterfalls! Kasama dapat yung itinerary namin today pero wala na, hindi na ka-enough yung oras namin. Pero kailan kita naman pala dito. Hindi rin na napupuntahan dyan sa mismong tuktok. So ang paano mo dyan is, doon ka lang din sa may entrance ang picture-picture. Tapos with fee. So okay na. Nakita na namin dito. Andito na tayo sa Rongmei Glass Bridge. Sa yung elevator. From kung saan kayo drop, yung sa baba, sakay lang ng elevator papuntang second level. Tapos from here, ito na ba? Waiting area, boarding, elevator station. Parang natin. So, we already booked online. Tama naman, turn left, tapos 16-seater van. Tama yung translation niya. Sabi kasi ng Grab namin, ride the elevator, yung turn left. Tapos there's a 16-seater van that will take you there. Tama naman. Pagaba nyo ng Grab, sasakay ng elevator, papuntang second level. Tapos, nag-book na kayo ng ticket online. So, didiretso na lang doon sa may van. So, sabihin nyo lang na nakapag-book na kayo. Pero kapag hindi pa kayo nag-book ng ticket nyo, pupunta kayo sa turn right. Doon yung pilihan ng ticket at activities. So, mag-book na lang kayo online. Hi! We're here! Dito na tayo. Thank you! Come on! So, pagbaba, diretso lang dito. Ito pala yung Klook code. Thank you. Anong kahoy? Saan na siya? Bato na binutas para sa elevator and pag-scan ng ticket, diretso lang kayo dito. Tapos meron ulit sasakyan na elevator. Puno na, hindi na tayo magkakasya.
So we wait. And siya. Thank you. Wait lang tayo ng next. Antay tayo ng next na biyahe. Papuntang langit. Tapos na-appreciate ko ngayon yung lahat is convenient. Like, hindi na tayo pinaglakad. Hinatid na gamit yung shuttle. Tapos may elevator pa. So it's been 4 minutes pero wala pa rin yung elevator. Hindi pa nakakabalik. So antayin lang natin kasi sobrang taas kasi talaga nang pupuntahan lang. Oh, ayun na nag-level 2 na yung sa elevator. So kakarating pa lang sa taas. Ayun pa, baba na. Dito na tayo sa elevator. Local na elevator, ganyan yung taas. Ay, oo. Yan na pala yung elevator na sinakyan namin kanina. Tapos hanggang dyan, pataas. Oh, wow. Ba't hindi naman pala nakakatakot? It's scary daw. Very, very scary. Pero ewan ko, ba't wala akong kakaba-kaba ngayon? Ay, meron pang tubig to noon ng maagos. Ang no fun tuloy kasi wala akong ka-nervyos. May tubig na maagos sa baba. Yan yung mga dinaanan natin kanina ng super fun. Yan. Ang saya, di ba? Yan. Grabe, parang snake. Kalsada. Wow! Yan ang ating sinakyang elevator. From there, taas. Doon sa makikita yung mga car doon sa baba. Doon tayo drinap ng Grab. Meron din palang ganyan dito, yung parang sabungan na cafe. Yung may patubig. Para reflection. Yan yung ilalim ng bridge. Tapos tayo ng picture-picture dun sa baba. Pataas lang tayo. Yan. Yan ang glass bridge. Nakakatakot ba? Hindi naman. Umaambon na. Wow! Tapos yun, parang may kinukuha na ng parang may bababa na operasyon doon. Nakailang na tayo. Ayun yung mga dinaanan namin. Ayun yung mga dinaanan namin. Punta dito. Tara! Hanapin natin yung bridge by the clouds. Bridge in the clouds, something ganon. Wow! Ay, picture dyan. May nagzizipline. Ang saya. Inaantay ka lang na, Marong destination tayo dito. Bye-bye, mama. Hinahanap natin yung hanging bridge. Walan nga. Mukhang hindi na namin magagawa yung activity namin. Sayang. Isa pa naman yung sa nilulook forward ko. Kasi grabe yung adventure. Wala na tayong gagawa. Kasi hindi rin naman siya safe. Madulas na. So, ang lakas ng ulan, kaya merienda lang muna kami. Cup noodles at coffee. Yan yung cup noodles nila. May egg. Itong coffee ni Jeff, ang konti ng laman.
Tapos 45 dong, ito 25 dong. Tapos ang laki. Sayang mga activity namin, magkano din yun. Saka ang layo na ng binyahe namin eh. Ang masahe ng papunta, 770 plus. Tapos mabalik, same amount lang. Tapos doon to, hindi ko namin masusulit. Sayang.